So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. So, our concept is all about first fruit. So, ang first fruit ay unang bahagi ng ani na inahandog sa Diyos bilang pasasalamat at pananampalataya sa buong aning darating. So, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, tinawag ni Pablo si Jesus na unang bunga ng mga namatay, na ang kanyang muling pagkabuhay ay simula pa lamang. Ito ay katiyakan na ang lahat ng kabilang kay Kristo ay muling mabubuhay din. Ang kanyang maluwalhating katawan ay preview ng ating hinaharap. So, ang ating kapalaran ay hindi pagkabulok, kundi kawalhatian. So, our Bible readings for today is 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Ngunit si Kristo nga ay muling binuhay mula sa mga patay bilang unang bunga ng mga namatay. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is first fruit points to Christ's resurrection. So, yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay katuparan ng pangako ng Diyos at patunay ng kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. So, ito yung pundasyon nating ng ating pananampalataya at pag-asa. Second is first fruit guarantees our resurrection. So, dahil si Kristo ang unang bunga, tiyak na may susunod pa tayong mga nananampalataya sa Kanya. Hindi matatapos sa kamatayan ang ating kwento, kundi sa walang hanggang buhay. Third is first fruits makes our lives meaningful. So, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang nagbibigay saysay sa ating paglilingkod, pagdurusa, at pag-asa. So, alam nating may kawalhati ang nag-aantay sa atin. So, ngayon dadako na tayo sa ating applications. So, yung first application is anchor all your hope in Christ's resurrection. So, gawin nating pundasyon ng ating pag-asa ng ating pag-asa ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan. So, sa kanya walang pangyayari sa buhay na walang kabuluhan. Second is believe that you are more than conquerors. So, dahil si Kristo is nabuhay muli, tagumpay na rin ang ating bahagi. Harapin ang bawat hamon ng may tapang at pananampalataya. So, last is commit yourself fully to the work of the Lord. So, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti dahil ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos at may internal na gantimpala. So, mamuhay tayo na may layunin bilang taong binubuhay na muli kay Kristo. So, ngayon natako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does knowing that Jesus is the first fruit of the resurrection impact your life. Para sa akin, yung kaalaman na si Jesus Christ ang first fruit ng muling pagkabuhay ay nagbibigay sa atin ng matibay na pag-asa at katiyakan sa gitna ng mga pagdurusa, takot at kamatayan. So, hindi tayo nabubuhay para lang sa pansamantala. May walang hanggang buhay na nag-aantay sa mga kay Kristo. So, sa tuwing tayo pinanghihinaan ng loob, ang kanyang tagumpay ay paalala na hindi pa ito ang wakas. Ang buhay natin ay may direksyon, layunin at patutunguhan. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong muling pagkabuhay. Dahil po sa iyo, alam kong may buhay pagkatapos ng kamatayan at may pag-asa sa gitna ng dilim. Lord God, salamat sa katiyakang kami rin ay bubuhayin at luwalhatiin. Lord God, itamin mo po sa aming puso ang kagalakan at pananampalataya na hindi matitinag. Lord God, tulungan po kaming mamuhay na may layunin, maglingkod ng tapat at umasa ng buo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.